Hello, this is Aero, together with the tips na wala naman talagang kwenta. At sa video na ito, ibibigay sa iyo mga tips para hindi ka na matorpe sa crush mo. Number 1. Aminin mo muna sa sarili mo na gusto mo siya. Hindi sa kanya, sa sarili mo muna. Kasi ito ang nangyayari sa karamihan ng mga torpe. Tinatago nila sa sarili nila na may gusto sila. Ang nasa isip nila, baka wala naman, baka friends lang tayo. Baka mawawala yung feelings ko sa susunod na linggo. Tol, 2 buwan ka ng ganyan, hindi mawawala yan. Kapag tinanggap mo na oo, gusto ko na talaga siya, doon nagsisimula ang lahat. Kasi hindi ka makakakilos kung hindi mo pa tinatanggap ang pinagsimula ng problema. Ang pagiging torpe ay hindi ka takot sa kanya. Takot ka sa sarili mong feelings. Number 2. Huwag mong hintayin na perfect muna ang lahat bago ka kumilos. Ito ang pinakamalaking kaaway ng mga torpe. Inaantay nila yung tamang oras. Wala namang masama sa pag-aantay sa tamang oras, pero kasi kadalasan sa mga torpe, nalulus nila yung opportunity kasi hinahanap nila yung tamang lugar, tamang salita, at tamang ayos ng buhok nila. Tol, hindi darating yung perfect moment. Kasi kahit dumating na siya, maghahanap ka pa rin ng dahilan para mag-antay pa. Ang kadalasang nirarason sa sarili, baka mamaya na lang. Mukhang busy siya ngayon. Baka hindi pa ready. Alam mo kung kailan ang pinaka-perfect na oras? Ngayon. Kahit hindi pa perfecto ang lahat. Kahit kinakabahan ka, kahit hindi mo pa alam lahat ng sasabihin mo. Walang mangyayari kung hindi ka kikilos. Kaya kumilos ka muna. Then, ayusin mo yun habang nagpa-progress na. Number 3. Baguhin mo kung paano mo tignan ng posibilidad na ma-reject ka. Iniisip mo kasi na kapag hindi ka niya gusto, mawawala ang lahat. Maaawa siya sa'yo. Mahalata ng lahat. Magiging awkward forever. Yun nasa isip mo. Pero ang totoo lang, kapag sinabi mong gusto mo siya at hindi niya gusto, anong mangyayari talaga? Magsasabi siya ng hindi. And then, magiging awkward lang sandali. Tapos, mawawala na yun. Yun lang, yung kinakatakutan mo. Kayang-kaya mong tiisin. Yung hindi mo kayang tiisin, yung hindi mo masabing kahit gusto mo siya. Number 4. Magsanay sa maliit na bagay bago mo subukan yung malaking hakbang. Hindi mawawala yung pagkatorpe mo ng isang araw lang. Hindi yun overnight progress. Kailangan mo ng exercise, kailangan mo siyang i-build ng maayos. Kaya ganito, magsimula ka muna sa maliit. Kumausap ka ng ibang tao na hindi mo kilala. Mag-compliment ka ng random sa mga kaklase mo. Magtanong-tanong ka sa klase kahit kinakabahan ka. Yung mga maliliit na bagay na yon, pagsasana yun para sa mas malaking sandali. Kasi ang pagiging torpe ay hindi problema ng salita, problema ng ugali. At ang ugali, nababago yan sa pagitan ng paulit-ulit na pagsasanay. Bawat beses na kumikilos ka na kinakabahan ka, lumalaki yung kumpiyansa mo sa sarili. At sa dami ng beses na ginawa mo yun, malaking pagbabago ang mangyayari. Number 5. Ito yung pinaka-effective na tip sa lahat. Huwag mong isipin ang rejection. Isipin mo ang regret. Tanungin mo ang sarili mo. 2 taon mo lang ngayon. Kung hindi ko nasabi sa kanya, paano ka mararamdaman? Paano niya malalaman? Yung pagsisisi mo na, sana sinabi ko na noon. Yun yung mas matagal mong dadalhin kaysa sa kahit anong rejection. Kasi yung rejection, nasaktan ka, okay ka rin pagkatapos. Pero yung regret, nag-i-stay yan. Lumalabas sa maling oras. Binabalik-balik ka ng isip mo sa mga gabing tahimik. Kaya kung umabot ka sa part na to, it's your sign. Gumalaw ka na, tol. Take a step, bro. At kung sino man yung taong naisip mo habang pinapanood mo to, alam mo na kung anong dapat mong gawin. I-like mo na tong video na to at kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na sa Galawang Aero para sa mga pro tips kung paano mo makukuha yung crush mo. Salamat, mga bossing.